Trending ang naging tapatan ni Senator Manny Pacquiao at Wael Araqji ng Lebanon at rest back ng Strong Group Athletics para sa Dubai na ubos. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So matapos ang second window ng FIBA para sa ating national team kung saan ay talaga namang inabangan ng maraming mga Pinoy basketball fans, ay sa susunod na taon ay tiyak na mas marami tayong kakaabangang mga basketball events kung saan ay kasali ang ating pambansang koponan. At maliban sa ating national team na Gilas Pilipinas, ay may isa pa tayong team representative na ilalaban ng bandera ng Pilipinas kontra sa ilang mga mahusay na teams overseas. Ito nga yung Strong Group Athletics. Though hindi nakuha ng SGA ang kampyonato last Dubai Basketball Tournament, ay marami naman na impress sa ipinakitang squad na nabuo natin. Maliban kasi sa ating mga young college standout players at mga pro players overseas, ay nakapagdala ng mga former NBA players na sikat ang SGA. At komposisyon ng lineup na ito ay nagustuhan ng maraming mga Pinoy basketball fans. At ayon nga sa mismong owner ng team, ay asahan pa natin ang mas exciting pa na mga lineup sa mga susunod na taon ng SGA sa Dubai Basketball Tournament. At next year ay ang sunod na taon na tinutukoy dito. Ngunit tila sa ngayon ay hindi umaayon ang pagkakataon sa SGA dahil tila hirap sa pagkuha ng mga dream reinforcement ang ating team representative. Dahil base sa naging statement ni SGA head coach Charles Chu, ay halos walang available sa lahat ng mga former NBA players na gusto sana nilang kuhanin sa team. Tulad na lamang ni Dwight Howard na primary import sana natin ay hindi available. Si Derrick Rose na wala na daw balak magbalik laro pa. Ganon din ang one-time NBA All-Star na si Goran Dragic at tila sarado na rin ang opportunity na makakuha ang 7-time NBA All-Star na si Joe Johnson. However, may dalawang natitira pa rin pag-asa si Coach Charles. Ito nga yung dalawang mahusay at sikat na free agent NBA player na sina John Wall at Isaiah Thomas. Si Wall ay nakilala sa koponan ng Washington Wizards at huling naglaro sa team ng LA Clippers bago mawala sa NBA. Nagpapakondisyon ito ngayon sa Australia pero hindi raw ito lalaro sa NBL. Si Thomas naman ay mula sa ongoing pa rin ang up to 6,000 pesos bonus na ipinamimigay ni 1X sa inyong first cash in. Hulaan kung sino ang mananalo sa laro sa PBA, NBA, FIBA o sa kahit anong liga ng basketball sa Asia. At kung tama kay magkakapera ka. Kaya i-click lang ang link sa ating comment section at ilagay ang promo code na makikita nyo sa ibaba ng screen. Isang matinik na rookie ng Kings ay huling lumaro ito para sa team ng Phoenix Suns mula sa 10-day contract ay na-extend ito. Pero ngayon sa desisyon ng team ng Suns ay hindi na ito kinuha. Sa ngayon ay wala pang reports kung saan lumalaro itong si Thomas. Well, kung magtagumpay ay malaking bagay ang tambalang Wall at Thomas para sa Strong Group. Samantala, isa sa matinik na kalaban ng SGA sa Dubai ay ang kupunan ng Al Riyadi kung saan ay nabibilang ang tinik sa ating lalamunan sa Asia na malalaro na si Wael Araqji ng Lebanon. Tila unti-unti nang nagiging matunog ang pangalan ng Lebanese national team player na ito sa ating mga Pinoy. Mahusay kasi kung sa mahusay ang malalarong ito, kaya hindi na nakapagtataka kung bakit itinanghal ito bilang MVP sa Asia. Pero sa kabila ng pagiging public enemy number 1 ni Araqji sa mga Pinoy basketball fans ay nananatili ang respeto nito at pag-idolize sa ating isang pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Sa naging exhibition game kasi ng team ni Sir Manny at ng Australian-Lebanese musician na si Chris Fade sa Dubai ay nagkatapatan si People's Champ at si Araqji. Though ang team ni Sir Manny ay ang nabugbog sa game na ito dahil nga sa malakas na lineup ni Araqji ay abot langit pa rin ang pagrespeto ni Araqji sa ating kampyon. Muling makakaharap ni Araqji ang Pilipinas sa Dubai next year at posibleng even ang Gilas sa FIBA Asia Cup.